Lahat ng korap dapat managot. Yan ang panawagan ng Scholar ng Bayan sa UP Diliman. Bago magmarcha, nagtipon-tipon ang UP community sa harap ng oblation, bit-bit ang mga placard. Panawagan nila, Marcos singilin, Duterte panagutin, kasabay ng commemoration ng Martial Law Declaration ngayong araw. Patuloy rin na binabatikos ng grupo ang maanumalya at questionabling paggamit ng pondo ng bayan na dapat raw inilaan na lang sa mga programa sa edukasyon. Matapos ang programa sa Quezon Hall sa Diliman, dumiretso ang grupo sa Luneta para makiisa sa Trillion Peso March. Para pulsuhan ng boses ng mga estudyante, kausapin natin ngayon si UP Diliman Political Science Professor Aris Arugay. Magandang tanghali po, Professor Arugay. Magandang tanghali. Sir, can you tell us, Professor, ano ba yung impact ng pakikilahok ng mga estudyante at kabataan dito sa malawakang kilos protestang nangyayari ngayong araw? Mahalaga yung papel nila kasi sa kasaysayan natin, no? Sila talaga yung makina, no, ng mga unang protesta, no? Sa laban sa gobyerno, laban sa pag-aabuso ng kapangyarihan, laban sa korupsyon, no? So hindi na ito nakakagulat na itong Gen Zs at millennial naman, it's their turn to somehow ignite or be a catalyst for these protests. Unang-una, sila yung pinaka-technologically savvy, no? Marahil dapat nga hindi natin, may nagsasabi hindi natin i-expect to kasi pwede naman sila maging keyboard warriors lang, no? Correct. They could just express this kasi dati nung nung estudyante ako, wala namang social media, wala ring yung internet noon was ano pa, no, nung 90s. So marahil pwede natin sabihin na may substitution effect, no? They would rather just rant or engage in protest online, pero nakita natin na hindi no? Merong reinforcing effect, meaning hindi lang sila maingay sa social media, hindi lang sila doon nagpapahayag ng kanilang damdamin, willing din silang pumunta sa kalsada, no, na yung typical na protest. Pangatlo, sila kasi yung magmamana ng lipunan at ng gobyerno na to eh. Kaya nga sinabi ko na mas maganda pakinggan natin sila, mas maganda na sila yung ibida kesa yung mga politiko, mga personalities, kasi sa totoo lang, no, sila yung future ng bansa na to at kung ano man yung ah, sistema sa ngayon, no, sila rin yung magsa-suffer. So importante na yung boses nila mismo mapakinggan, no, kung paano susolusyonan at paano tayo mag-move forward bilang isang bansa. Prof, gaano kahalaga ang boses ng UP community sa nangyayaring malawakang protesta? Mahalaga kasi ayon din sa ating kasaysayan, no, kung in fact sa ngayon, no, September 21, no, commemoration ng martial law. Alam natin na isa sa mga pinakaunang sites ay ang UP Diliman campus, no, yung first quarter storm, no, na napakalaking historical marker, no, sa sa kasaysayan ng ating demokrasya. Pangalawa kasi sa totoo lang, ang UP student paaral ng taong bayan, no? In fact, nang sinasabi nga sa mga estudyante ko, hindi lang paaral ng taong bayan, paaral ng mga mahihirap at ordinaryong Pilipino kasi yung mga mahihirap at ordinaryong Pilipino naman lang yung minsan kayang buwisan ng tama ng gobyerno. Hindi sila paaral ng mga mayayaman kasi mayayaman di naman karamihan sa kanila, di naman nagbabayad ng tamang buwis eh. So kung ano man pondo ang binibigay sa UP students, ito mula, no, sa mga Pilipinong lumalaban ng patas, hindi mga nepo baby, hindi yung mga maraming luxury vehicles, hindi yung mga nagnanakaw sa gobyerno, pero yung araw-araw na lumalaban ng patas. At pangatlo, bilang National University, parte ito ng misyon, no? And may dadagdag lang din ako, marami rin kasing DPWH projects sa UP at marahil merong mga investigations na lumalabas na hanggang ngayon may mga building na di tapos, may mga nagkakapirmahan ng MOA, no? And therefore, I think importante din, no, sa UP community, mga estudyante yung nangunguna dito kasi mukhang yung administrasyon hindi nakikinig sa aming mga profesor. Baka sa mga estudyante makinig sila.
Maganda pong na-point out niyo yan, na itong mga problema sa infrastructure ay hindi lamang o hindi siya naiiba sa loob mismo ng UP campus. Nakikita nila itong mga ganitong problema. Kaya mabilis na nakaka-aksyon. And you pointed out na walang aksyon ang UP administration. Tama po ba yung pagkaintindi ko doon? Well, so far nag-issue sila ng statement, ibig sabihin, moving forward, they will try to build resilient infrastructure. Pero alam mo, yung infrastructure problems ng UP, ang tagal na niyan, pre-pandemic pa yan. Anong taon na ngayon, no? And in fact, despite pleas for transparency on this, no? Kaya nga, nung last Friday, nung nag-walk out yung mga UP students, nakita nyo, no? Nabalita yun, no? Libo-libo for the first time, no? Even my students, I told them, if you want to walk out, you walk out, no? But I will continue to teach, but if you want to participate, that's fine. Kasi sila mismo yung biktima nung kawalan ng sapat na infrastructure. And UP is just one of many higher education institutions and educational institutions, no? Nakikita natin sa balita, may mga school buildings na parang dingding lang, no? Foundation lang, no? In fact, swerte pa nga yung UP kasi kahit papano may mga tinatayong mga buildings. But we haven't gotten to the bottom of this. And I just hope the current UP administration is doing steps and is feeling the pulse of its own community, that it's high time that it be transparent, no, in the infrastructure projects happening on the various campuses of the UP system. Puntahan natin yung protesta ngayong araw, Prof. Bakit sa tingin nyo nagre-resonate sa mga kabataan, sa younger generation, sa Gen Z, itong usapin ng flood control? At sila ay lumalabas ngayon, nakikiparticipate sa mga protestang isinasagawa in different points dito sa Metro Manila, in different parts of the Philippines. Una-una, apektado sila kasi pag bumabaha, hindi sila nakakapasok. Pangalawa, napuputol yung kanilang pag-aaral, no? Hindi pa nga nangangalahati yung semestre, ang dami nang walang pasok, no? In fact, parang ngayon lang nangyari yung isang buong linggo, dineclare na walang pasok, no? Mula Lunes hanggang Biyernes. Never pa 'to nangyari, no, in my more than 20 years of teaching. Pangalawa, kahit sabihin natin hindi pa sila nagtatrabaho, hindi pa sila nagbabayad ng income tax, nagbabayad they consume, no? Namamasahe sila, bumibili sila ng pagkain, may IVAT. So, kahit sabihin natin, di naman mga taxpayers yan. Actually, lahat tayo taxpayers, no? Walang may monopolyo ng pagbabayad ng buwis kasi lahat tayo nagko-consume. Lahat tayo bumibili, no, sa mga tindahan at may value added tax 'yon, no? Ang taas nga ng value added tax natin, pinakamataas sa buong Southeast Asia, 12%. Pangatlo, I think, no, yung hindi lang yung flood control yung simbolo ba na perang pinaghirapan, no? And some of these students are already working and therefore they're also paying, hindi naman lahat hindi nagtatrabaho. So it resonates kasi parang sila ito yung mamanahin nilang sistema na I think nasusuka sila, no? And therefore they are taking matters in their own hands. They are expressing outrage. Kasi hindi lang naman sa Pilipinas to, nangyari to sa Nepal, di ba? Mas matindi nga doon. Kung politiko ka nga yung mga Pilipino nating politiko nga, dapat tignan kung ano yung ginawa, no, ng mga Gen Z-led protest sa mga politiko nila sa Nepal, no? Sa Indonesia din, no? So, hindi ito unique, pero magandang nakikita na hindi apathetic yung kabataan na kumikilos, sumalaban, nag-express ng at isipin natin may risk ang protest. Paano kung magkaroon ng kaguluhan? So it's also a sacrifice on their part, no? And instead na nag-enjoy lang sila ng kanilang buhay sa ngayon, they are taking matters in their own hands, and we have to give it to them. And itong mga karapatan naman na to nasa konstitusyon naman natin, and they should not be prevented so long as it's peaceful, non-violent, at walang undue goals like unconstitutional ouster of duly elected governments. Alam mo, tama ka nga, no, Professor. It is truly heartwarming to see na the youth
is making their voice be heard. 'Di ba? Maingay na ngayon ang mga Gen Z, ang younger generation, like na-mention mo nga yung sa Nepal, 'di ba? The Gen Z war ang tinatawag nila. Sa Indonesia, they're making their voices be heard talaga against corruption sa gobyerno. At nung huling halalan, 'di ba, George, majority ng votes ay galing sa mga Gen Z and the millennials. Ang tinatawag nga nila doon ay ang youth vote. So we're seeing the younger generation now being active in voicing out their sentiments against corruption, anomalous projects ng government agencies. Prof, may nakikita nyo ba, ano ba ang tingin nyo? Paano naiiba ngayon yung panawagan ng mga estudyante ngayon, ng mga kabataan ngayon compared to previous rallies? Sa tingin ko yung rallies kasi matagal naman na yan, no? This has been going on, no? Pero ang maganda ngayon, mas sophisticated yung expression ng pagkagalit, yung participating in protest kasi may digital technology, may social media. So, for example, nung yung walkout sa UP, no, 2 Fridays ago, sila mismo nag-uusap anong susuotin, saan pupunta na may mga GC sila, meron silang mga networks na absent na sa ngayon. So in fact, they can coordinate more easily. They can use technology in enhancing the diffusion and even the impact of protest activities in the streets, no? Unang-una. Pangalawa, ito yung henerasyon talaga na pinanganak na may smartphones na, meaning talagang they really know how to use this technology very well, and therefore hindi mo na pwedeng gamitan ng, although syempre mga biktima rin sila ng fake news at disinformation, no? Let's acknowledge that reality, no? But they have the means to vet information, to ensure na yung impormasyon tama. Sila mismo pwedeng magtanungan sa isa't isa dahil they're all digitally wired. So therefore yung ability for them to be misguided, misinformed, no? Mas mababa compared to noon. Pangatlo, yung mga nababayaran na nagpoprotesta kasi ang tagal, may mga ganyan din na phenomenon, no? Ako, I wonder whether may ganun yan dito kasi unang-una, no? Unless meron din silang nakulimbat from flood control projects, no? Yung marahil yung pambayad, pero sino magbabayad ng protest na para lang merong mga bayarang protesters in this regard? So therefore, yung mga kabataan, it's less likely, no, that they will be paid to attend protests, and therefore may genuine talagang mobilization na driven by, no, political goals and motivated, no, emotional criticism of the government. And Prof, probably yung means din, no, yung pagiging creative din nila on how they express their feelings, their sentiments in different aspects, no, in the arts probably, kasi nung nakaraan may guest tayo dito, mga gumagawa ng rap songs, no, and they share it on social media at maraming ang tawag din na do-duet sila, no, sa TikTok, etc. So different ways on how to express their feelings and sentiments, especially kapag may usapin ng korupsyon sa pamahalaan. Tama yun, no? Yung mga estudyante ko, they can create memes on anything, and it has the ability to communicate messages while creatively, but at the same time may substance, no, may depth, may ability to connect and to reach out to not only amongst themselves but to even older generation. So I think itong henerasyon na to has the means, has the technology, and it's just important that para sa akin, no, kaya nga maganda yung lalo na yung dito sa People Power Monument, no, walang mga malalaking pangalan, walang mga politiko, walang yung mga recycled ba na mga pangalan, yung mga sikat na pagsasalitain. And I think if the youth are able really to organize themselves, no, baka ito na yung force na hinahanap natin kasi nakita natin sa ibang bansa, no, sa Thailand yung kanilang Future Forward Party. Yes. Simula to youth party to eh. And then it was able to get more around 30% of the vote, the highest of any
party in Thailand, no, for quite some time. Ibig sabihin, nakijoin na lang dun sa cause yung mga older generations, pero ang nagsimula ang youth party. Kaya nga kung tutuusin, baka dapat, no, magbuo sila ng isang partidong totoo, hindi yung partidong dynasties, kasi sabi nga ng mga Nepal Gen Zs, no, sinabi nila dun sa mga older generations sa mga political elites nila, you promised democracy but delivered dynasty. Ah, nung binabasa ko yung open letter nila sa mga politicians, sabi ko parang pwede mong tanggalin yung pangalan Nepal at ipalit mo sa Pilipinas, it's the same eh. It's the same message, it's the same outcome when we allow politics to be in the hands of the wealthy and the well-born, no? So itong mga kabataan na to, they can actually be a political force. They just need to realize what they can do. They must organize themselves. They must unify, no? At hindi dapat magpadaan sa disinformation tsaka sa polarizing attempts ng mga political elites natin na mahilig ipaghati-hati tayo para tayo yung mag-aaway habang sila ay nakikinabang, no, sa pera ng bayan. Madagdag ko lang, Prof, no, kasi we are talking about yung sa Nepal, mga Yes. Gen Zs, Oo, di ba? And then you nandun siya. mentioned also, ngayon kasi may social media na, and nagiging creative na yung ways ng mga kabataan on how to voice out their sentiments, di ba? So may TikTok, ganyan. And actually sa Nepal, they voted for their interim prime minister through Discord. Discord, yes. Di ba? Through Discord, messaging app na ginagamit ng mga Who would have kabataan thought, di ba? ngayon. Yeah. So, ito, we are seeing these actions from the younger generation, yung mga campus walkout, classroom walkouts, ba ang tawag doon? Classroom walkouts since last week, and ngayon makikita natin mga youth groups, mga different groups from iba't ibang schools participating in the rallies today. Ano ba, Prof, ang inaasahan nilang mangyari after this rally? What's next? Right. I think yung rally na to, it's really to show na hindi namin to pababayaan, na we will tututukan to, no? Kasi naalala natin yung ₱1,000,000 march, di ba? People also were very emotional din, ano din ang galit doon. While it has produced outcomes, no? And naging unconstitutional yung pork barrel. Napalitan lang naman yung pangalan from pork barrel to insertions. It's the same animal, no? Parehong hayop at kahayupan yung ginagawa ng mga politiko, no, on this, no. So sa tingin ko this time around, hopefully yung mga kabataan will not settle, no, for just performative actions by the government at yung and talagang maniningil. Sa tingin ko yung nagiging consensus, 'di ba, parang panagutin, kasuhan, ikulong at ibalik yung pera, no? I think those are the necessary demands for now, no? But on top of it is to improve the system, make it more transparent, and there should be more openness, more scrutiny. Kasi wala naman tayo dito sa kondisyon na to kung hindi naging transparent yung mga politiko natin, no? Kung paano nila gamitin, paano nila iplano, paano nila planuhin gastusin, no? Yung pera natin. Buti sana kung pera nila yon, wala akong pakialam sa kung paano nila gastusin yung pera nila, no? Pero pera ng taong bayan to eh. So it really, the original sin in this corruption scandal is the budget, and how dare our politicians, no, conduct this process in a way that is really devoid of any transparency. Small committee, BICAM, and all of that, doon nangyayari yung magic eh. Doon nagkakaroon ng, ito yung root of the problem. So I think, hindi matatapos to dito sa flood control. No? Simula pa lang to. Kasi so far, yung investigation sa House at sa Senate, flood control project lang ng Bulacan. That's what? Sabi nga ni Secretary Dizon, that ang hinala niya, lahat ng distrito merong ganito. And that will only fan the flames of this outrage. So
for some who are jaded na sinasabi nila, lilipas din to kasi galit lang ngayon. That depends on what information will be offered in the coming days and weeks. Kasi pag nalaman talaga na lahat may ganito at lahat, no? Baka kailangan na talagang a complete overhaul of the current crop of political elites, no? And that may open the doors for new leadership. Kasi sa tingin ko, kaya rin tayo nandito kasi paulit-ulit natin binoboto tong mga politikong to eh. No? Exactly. Baka dapat iba naman, baka dapat yung mga kabataan naman, mas bata, bagong mukha, no? Kasi kung sila at sila din mga recycled, di nire-recycle din natin yung corruption. O nga, Prof, I want to point that out. Kasi syempre, pag sinabing kabataan, they're very idealistic, talagang nakafocus kung ano yung gusto nilang mabago sa lipunan natin. Kaya lang, ang nakakatakot nga dito, Prof, kung hindi magbabago yung sistema, baka madidismaya lang sila and eventually magkakaroon ng fatigue ba para sa mga ganitong klaseng social mass actions na nangyayari. So, what do you think should be done? O ano pa yung pwedeng next steps, no? At ito bang student movement na ito ay sa tingin mo, lalawak pa ba ito? At Right. masusustain yung ganitong klaseng, siguro yung init ng mga kabataan to push for talagang malalaking changes sa sistema, sa gobyerno. Alam mo, may mga politikong naging kurakot o na hindi naging malinis. Dati mga student leaders din yung mga yan eh. So, Name names daw, Prof. Name names. ano na lang, no? Hindi ko na, sabihin ko na lang na Go ahead, Prof. nasa Department of Political Science ako, marami kaming graduate, no? Na kumbaga napunta sa dark side, no? Unfortunately. No, we produce the everyone, no? From the best to the worst. No? Lahat naman ng institution may ganun eh. Wala namang university na ang na-produce lang puro mabubuti. So therefore, nasa tao 'yan. Nasa ethical system ng tao. So kaya nga importante, no, na mapakita that hindi ito yung normal evolution ng leaders, no? Nagsisimula idealistic, nagsisimula malinis, tapos pupunta sa dark side, ika nga. No? Nako-corrupt no, Prof? Nako-corrupt Oo, sila. nga eh. Oo, kasi pwedeng sabihin na nilamon ng sistema. Pero meron din naman tayo na nilamon ang sistema, meaning it's really their agency. So, sinabi kasi natin na wala akong nagawa kasi sistema 'yan. Inaalisan natin ng agency ng accountability yung tao. So, I think importante din na mabago yung kultura. Now, it may sound like a motherhood statement, pero yung kultura kasi practices yan eh. Habituated, normative, no? So, kaya ako ang ginagawa ko kahit mahirap, nagtuturo ako ng isang malaking klase ng 100 estudyante, no? Kahit mas gusto kong ituro yung talagang gusto kong ituro, nagtuturo ako ng ethics, no? In governance. Nagtuturo ako ng leadership, nagtuturo ako ng kasi hindi ko alam baka marahil yung susunod na presidente nandito sa 100 estudyante na to. That's a small part that I can do. But so in other words, we must all do our parts. We must contribute dun sa ating maliit na komunidad, maliit na unit, maliit na grupo. And pag pinagsama-sama mo tong mga maliliit na efforts na to, that might cause, kasi yung revolution, hindi yung revolution na pagpapalit ng leader, pagpapalit ng sistema ng pamahalaan. Yung revolution has something to do with a revolution on how we see politics and how we see leaders and leadership and how we see governance. Prof, ngayon nga nagkakaroon ng push for younger candidates to run for government positions, 'di ba? Halimbawa, yung president, 'di ba, yung age limit Requirement, age requirement. There you go. Are you for this, Professor? Sa tingin mo, this will bring about The change a that we need. change? Yeah. The Yes, young blood. Yeah, why not? One, yung 40 years old o kaya yung sa Senado parang 35 if I'm not mistaken. This was a time wherein ano ba yung median age
ng Philippine society when these sets ang median age natin 25 eh. Tingnan sinong 25 na politiko, 'di ba? Si Barsaga siguro pero they're more the minority than the majority. So in other words, nagbago na yung demographic ng lipunan. Pero yung leaders kailangan 40 and above for president. Parang sa akin kasi violation yun ng political equality ng democracy. There should not be any major barriers to running for office, no? Kaya sa tingin ko parang nagagamit pang rason 'yon, no? So I'm really in favor kasi sa tingin ko what can an above 40-year-old do that someone in his 30s cannot do? 'Di ba? Right. Anong kaibahan? Baka mas matigas ang ulo, Prof, kapag mas matanda. Yun na nga, You no? can teach ano ba, di ba? Old dog, new tricks. New tricks. No? Sinasabi nila. Mga matandang walang pinagkatandaan, no? So I think but maybe we don't need yung minimum, that's only one aspect. Pero in other offices, kasi kailangan din natin pakita na yung mga batang leaders, hindi ito exception na parang pag meron tayong nakita ganyan na, no. So kailangan muna nilang mag-multiply, no. Kailangan muna makakita tayo ng critical mass. And therefore if there's enough critical mass, pwede nating sabihin na that a case can be made that young leaders could be better, no, leaders, no, young politicians, I mean young candidates. Pangalawa sa akin, yung kami sa UP kasi kunyari pag professor ka at 65 you need to retire eh. Wala namang retirement age sa politika. Ba't sa amin meron? Sa lahat ng institusyon, pribado o publiko, no? So and why do we need to retire as professors at 65? To give way to the new generation kasi dapat alam natin pag hindi na tayo kailangan at kung dapat ilaan na natin sa mas bagong henerasyon na mas may bagong ideas, na mas may bagong kaalaman, na mas may bagong approaches to solving our problems. Hindi yung parati natin sinisiksik yung sarili natin kahit alam naman natin na tapos na yung panahon natin, no? Alright, so ngayon, Prof, sa tingin mo ba masusustain itong aktibidad na ito, September 21 activities, at saan ito hahantong before we let you go? Right. In our history, there was a time wherein na-sustain naman siya, no? There were times na hindi. So for example, yung Million Peso March, hindi naman na siya na-sustain. On the other hand, yung anti-Estrada movement, na-sustain siya, no? Yung during martial law, na-sustain siya. So I think it really depends on what will be the developments, no, that will happen in the investigations. Kaya nga importante that information continues to flow, no? Kasi pag naubusan na yan, wala nang magfi-feed dun sa momentum. Importante din na yung mga pangako, no, na walang sasantuhin, no? Yung mga pangako na kahit nag-resign na sa posisyon nila as leaders, no, hindi doon natatapos, meaning this is just the first but not the last step. Kasi yung pag-quit ng leadership position, hindi yung dapat i-equate na, nag-sacrifice na ako, hindi na ako speaker, hindi na ako Senate President, etc. Hindi dapat yun ma-equate to, yun na yung accountability. No way. So, ang ibig sabihin, the accountability must be pure, it must not be unadulterated, it must not be compromised. Hindi dapat mag-compromise dito. Kasi yung demands na kasuhan, ikulong, ibalik, no? Constant yon at baguhin yung sistema. Prof, siguro on a lighter note, ano ba yung pakiramdam as an educator knowing that some of your students, or not, if not everyone, are out in the streets right now participating in this kind of activity? Pinicturean ko kasi yung walkout sa Diliman, no? After my class, no, nandidinig ko yung ingay, sabi ko pipicturean ko ngayon, and it really went viral, no, yung photo na yon. When I was taking a picture, doon ko nadama na your students really
you must always listen to your students. Kasi parang ang lumalabas, no? Kaya minsan pag natutroll ako, sinasabi kung ano-ano yung tinuturo ko. Lalo na sa UP pa man din ako kung ano-ano yung tinuturo ko. Ang sagot ko doon, actually, minsan mas may natututunan ako sa mga estudyante ko pag pinakikinggan ko sila. So, I think my final point here is that let's listen to these kids. Let's listen to this generation. Lalo na tayong mga thunders na at may lipas na. Because Mga tito at tita. we had our chance to improve this country and we squandered it, no? Hindi naman tayo aabot sa ganito kung nung tayo yung nasa helm, ginawa natin yung dapat nating gawin. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, I'm sorry we're leaving you a society that you do not deserve. You deserve better. But it's not as if pinapasa na lang namin sa inyo yung responsibilidad. But ang sinasabi namin, we have to also take accountability that this system exists because we were not able to do something about it. And maybe kung saan kami nagkamali bilang older generation, doon kayo yung magtama. And if that is the case, then there will be a brighter future for the country. Alright. Maraming salamat po, Professor Aris Arugay, for joining us this afternoon. Marami ding salamat.